Ngayong araw nga magkikipag-birthday na muna ako. Etong pupuntahan ko, siya talaga yung taong sobrang iniyakan ko. Ang tagal ko din makapag-move on bago ako matanggap. Nung 7 pa talaga yung birthday niya, kaya panigurado ako nagtatampo na sa akin yun. Kaya ngayong araw babawi muna ako sa kanya. Dumiretso na nga muna pala ako sa tindahan para makapagpaalam na kay mama. Sabi nga sa akin ni mama dyan, kakauwi ko lang pero aalis na naman ako. Bago ko nga siya puntahan, dumaan na muna ako sa designer ko kasi may papagawa ako dito. May attendant kasi ako ng Halloween party, kaya pumunta ako dito para makapagpagawa ng costume. Ang bait nga ni Sir Rob dyan, kasi kahit ilang araw na lang din yung event tatapusin daw niya. Excited din ako dito sa kalalabasan kung anong magiging resulta. Nagpaalam na din pala ako sa kanya kasi may pupuntahan pa ako na magbe-birthday. Last week pa yata yung birthday niya. Nagtatampo na sa akin yun kasi di ako pumunta. Nagkasunod-sunod din kasi yung mga trabaho. Pero ngayong araw babawi naman ako sa kanya na medyo malapit na nga ako. Sumilip na nga ako dito kung tapos na siya maligo. Charot! Bago nga pala ako pumunta sa magbe-birthday, pumunta muna ako sa flower shop para makabili ng bulaklak. Nakakaya din kasing pumunta doon na walang dala-dala. Ewan ko ba sa taong yon? Di naman talaga dati mahilig sa bulaklak. Pero tuwing pumapasyal ako sa bahay niya, gusto niya may dala akong bulaklak. At na makapili na ako ng bibili ng bulaklak. Sabi ko kay kuya, balikan ko na lang mamaya. Dumiretso na nga pala ako sa loob ng mall para makabili ng cake. Ang ganda nga nitong mango cake. Pagkita ko pa lang, ito na yung pinili ko. Favorite din niya kasi yan. Ay, favorite ko lang pala. Yan din yung pinili kong cake para makakain din ako mamaya. Pagkatapos ko nga pala makabili ng cake, dadaanan naman namin ulit yung pinagbilan namin ng bulaklak. Pero si ate na lang daw yung mama yung kukuha doon kasi may sasabay daw siyang bibilhin. At ako naman, hintayin ko na lang daw siya. Dumiretso na nga muna pala ako sa simbahan habang naghihintay. Meron pa nga nagbabalita dito. Gusto ko nga sana mag-high sa likod kaso nahihiya ako. Chot! Andito na pala ako sa labas ng simbahan. Nasa 20 minutes din yata ako naghintay kaso di pa siya dumadating. Nakuha na rin maggabi dito, di pa rin siya dumadating mga guys. Nasa 1 oras yata ako naghihintay dito. Nabilang ko na din dito kung ilang tricycle na yung dumaan. Di ko alam kung ano nangyari sa babaeng yun. Sabi niya kasi kanina saglit lang siya. At makalipas nga ng 10 taon mga guys, dumating na siya. Gusto ko na nga siyang iwan kanina kaso baka di ko matuloy tong vlog. Charot! Pero may binili niya lang daw siya. Sa sobrang makakalimutin niya, nakalimutan daw niya na may kasama siya. Pero natuwa naman ako sa kanya. Kaya naman pala siya nagtagal kasi binili niya ako ng regalo. Pero tong regalo na to, sa birthday ko na daw to bubuksan. At makalipas nga ng ilang minuto, malapit na din kami sa bahay na magbe-birthday. Ang dilim nga dito, nakakatakot. Baka makakita kami ng white lady. Chawot! Yung pinuntahan pala namin ni ate dito si kuya. Nag-birthday siya noong October 7. Ngayon lang kami nakapasyal kasi sobrang busy. Sobrang dilim nga dito kaya nahirapan din ako kung saan siya nakapwesto. Kinabi na nga kami sa pagpunta sa kanya. Di na rin kasi pwedeng ipagpabukas baka magtampo na sa akin si kuya. At saka bukas alis na naman ako na maaga. Kaya kahit mag-aanong oras na mga guys, diniretso na namin dito. Medyo nakakatakot nga lang sa loob. Pero tinuloy na namin ni ate kasi baka ilang araw na naman kami hindi makapunta dito. Gusto nga namin siya gawan ng money cake. Kaso nga lang baka may multo na manghila dito. Yawot! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Pangalawang taon na din pala to na hindi namin nakasama si kuya. Ang una, sobrang hirap mag-move on. Pero habang tumatagal, kahit pa paano nawawala yung sakit. Gusto ko sanang i-wish sa'yo more birthdays to come. Kaso nga lang wala ka na. Yung pangarap mo pala sa akin na pagbablog, eto na unti-unti tinutupad ko na. Yan nga lang yung tawag nila sa akin, charot. Sana lang talaga napapanood mo ba yung mga ina-upload kong vlog. Happy birthday ulit kuya. Miss ka na namin magkakapatid. Love you. Ayun lang. Bye-bye! Inimbitahan pala ako ng GMA na umattend sa Sparkle Spell. Halloween pala to. Isa ako sa mga na-invite kasi mukha daw akong aswang. Chot! Bago nga ako umalis ng bahay, dumiretso na nga muna ako sa tindahan para makapagpaalam kay mama. Araw-araw nga daw akong umaalis at ilang araw na nga din daw siyang walang kapalitan sa tindahan. Na makapagpaalam na nga kay mama, umalis na din ako kasi baka malate pa ako. Pero bago nga ako pumunta sa venue, pupuntahan ko na nga muna yung designer ko para makita ko na kung ano yung susuotin ko. Naabutan ko pa nga tong grupong to. Napasakto pa nga kasi pupuntahan din daw nila ako. At eto nga, pare-pareho pa kami ng kulay ng pantalon. At makalipas nga ng ilang minuto, nandito na kami sa designer. Noong palang pumunta ako dito, yung gusto ko talagang ipagawa yung magmumukha akong vampire. Yung tipong kapag kinagat kita sa leeg, magiging sa akin ka na. Charot! Pero sabi ng designer ko, baka marami daw kami nakaganon. Kaya yung ginawa na lang niya sa akin, white ghost. At eto nga, nakahanda na yung susuotin ko. Bago nga ako ayusan, sinukat muna yung damit na ginawa sa akin. Sa mga oras nga na, hindi ko alam kung ano magiging itsura ko. Lalo na, kailangan daw akong lagyan ng wig para magmukha ako multo.
Natatawa ako sa sarili ko dyan. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero bahala na si Ate MJ. Kaya na daw bahala sa gagawin niya sa akin. Dito na din pala ako nila inayusan. Di rin kasi kayang ayusan to ni ate. Lalo na medyo mahirap yung gagawin sa akin. Medyo matagal nga daw yung paglalagay ng wig. Kaya yung una talaga nilang ginawa yung pag-aayos ng buhok. Ito din talaga yung matagal na ginawa bago ako matapos. Lalo na medyo makapal din yung buhok ko. Tapos ibang kulay din yung buhok na ipapatong. Kaya kailangan din kulayang ibang part ng buhok para mag-match yung kulay. At na malagay na nga yung buhok, nagmukha na akong lola mo. Chot! At ito na nga yung finish look na ginawa nila sa akin. Na matapos na nga nila akong ayusan. Pinasuot na din sa akin yung ilang araw nilang pinaghirapan na damit. Mukha nga akong tikbalang dito. Pero white ghost talaga yung ginawa nila sa akin. The best tong team na to. Kaya nang makapagbihis na nga ako, nagpaalam na din ako sa kanila. Baka malate ako. Sa labas pala yung nakikita ko sa sarili ko. Mukha ko si Dennis yung sa Ghost Fighter. Yun nga lang, wala akong buntot sa likod. Chot! Sa buong biyahe pala namin, tinitignan ko lang sa camera kung anong mas babagay. Hanggang sa makababa pa nga ako, pinapacheck ko kay ate kung anong mas bagay. Tanggalin ko na nga lang doon yung sombrero kapag nasa loob na ako. At eto nga, nandito na ako. Ayun pala si ate, nag-videohan kami. Hanggang dito na nga lang siya. Kaya ako na lang din mag-isa mag-video sa loob. Nandito na din pala yung pambansang Ginoo. Bago kami makapasok sa loob, na-prepare muna kami sa paglalakad sa black carpet. At eto nga, kakatapos ko lang maglakad. Ang dami nga tao dito. At ang dami din camera nakapalibot. At eto nga, may tumatawag pa sa akin na charot dito. Pagkatapos pala namin makapaglakad sa black carpet, yung sunod naman na gagawin namin dito yung interview. At nang matapos na ako, mga guys, pinapasok na ako. Tinatakan nga lang dyan ako ni ate. Wala din palang number yung mga upuan dito. Kaya kahit saan daw pwedeng umupo. Na makita ko nga itong bakanting upuan, dito na muna ako umupo. May dalawa na din ako nakasama dito. At dumating na din pala yung asawa ni Snow White. Iba-iba nga yung mga costume ng mga nandito. Andito din pala si Moshi. Napadaan nga lang daw siya dito. At eto nga, meron pa siyang dalawang props. Andito na din pala si Kagawad Pipay. Kaya iboto natin siya para may libre tayong kagat. Chot! Na magutom na nga ako, inaya ko na yung mga kasama ko na kumain. Eto lang kasi yung pinunta ko dito, baka hindi ko pa maabutan. Chot! At saka nagugutom na din talaga ako, kaya inaya ko na sila. At eto nga ako, mukha yata ako aswang dito na kumakain. Dumating na din pala si Ate Baninay. Kasama din niya si Kuya Bon. At eto nga, nandito rin si Sasa. Pangalawang meet na din namin itong dalawang love team. Nandito rin pala si Anbea. Pangalawang meet na din namin to. At etong mga una ko na nga pinuntahan, ito yung mga TikTokeries. Itag nyo sila sa comment section kung kilala nyo sila. Ang babait nga halos nila. Kaya masaya din ako na namit ko na yung mga napapanood ko lang dati sa TikTok. At eto nga, nandito rin yung nagta-transition. Pagkatapos ko nga mapuntahan yung mga kakilala kong TikToker dito, sunod ko naman na pinuntahan yung mga artistang napapanood ko sa TV. Eto nga si Kuya Rodjun. Nandito din pala si Ate Julian. Kasama niya si Kuya Raver. Scooby-Doo nga daw yung team na suot nila. Nakita ko din pala dito si Danaya. Nag-video lang ako dyan. Nagulat din ako nung tumingin siya sa camera. Nag-request nga ako sa kanya kung pwede magpa-picture. Yung pagtingin nga niya sa akin, para rin niya akong tinuka ng dalawang cobra sa likod niya. Chot! Habang tumatagal ako dito, dumarami yung mga crush ko. Nakita ko din pala dito si Ashley. Cat-woman nga daw siya ngayon. Nandito rin si Ate Mikey tsaka si Kuya Paul. Nakita ko nga si Regan dito. Tinatanong ko kung pupunta si Doc Annalyn. Pero pupunta naman daw siya. Nandito din si Joyce Chig. Ang simple lang niya sa personal at sobrang ganda. Nandito din pala yung manika sa Squid Game. Ganito daw yung costume niya kasi taga-Korean daw talaga siya. Ang tagal nga namin nag-uusap dyan. Hindi ko alam kung nagkakaintindihan kami. Mas mahirap pa yata yung mga tanong niya sa akin dito kaysa sa mga in-interview sa akin kanina. Pero sabi ko naman sa kanya, my nose is bleeding. Sobrang saya nitong gabing to. Kaya itag nyo din pala yung mga artistang kakilala nyo na nandito. Medyo malabo pala yung mata ko. Kaya minsan sinusum ko na lang sa camera para makita ko na at makilala kung sino pa yung mga nandito. Nandito na din pala si Doc Lindon tsaka si Annalyn. Pinuntahan ko na din pala sila para masama ko din dito sa vlog. Ang bait ng dalawa. Kala ko nga naligaw ako. Nasa concert ako ni Taylor Swift. Sobrang kamukha niya sa personal. At sa buong paglilibot ko nga kasama ko si Moshi tsaka si Jervan. Sila natin naging tropa ko dito. Nandito na din pala si Soro. At ito talaga yung pinakamatagal ko nang hinihintay na makita si Barbie. Kaya sa mga oras nga na yun, pwede na akong umuwi kasi nakita ko na siya. Chot! Sobrang na-enjoy ko tong gabing to. Sana na-enjoy nyo rin tong vlog. Kaya ayun lang. Bye-bye!